Okay, so good evening, Tagablab. So this is the continuation of our topic regarding police intelligence. Okay, so ngayong gabi mag-i-start tayo sa historical background ng intelligence. So sabi ko nga kagabi sa inyo, pag-uusapan natin yung mga iba't ibang mga personalities na meron pong contribution when it comes to police intelligence or intelligence. Police or military intelligence, so long as may kinalaman sa intelligence, pag-uusapan po natin yan ngayong gabi. Okay, so first one, the earliest, diba, yung pinaka una na recorded intelligence activity was during the time of Moses. Ako hindi ako masyadong familiar sa mga Bible verses, pero nagsisimba ako. Okay, I am always going to Manawag Church every day of ko. Kahit na mas mahaba pa yung travel time ko kaysa sa doon sa oras ng pagsamba ko, okay lang, di ba? At least pupunta ako doon. Pero pagdating sa mga Bible verses, wala talaga akong ano dyan. Wala akong masyadong alam sa mga Bible verses. Okay, by the way, let's return to our topic. So, ang earliest recorded is during the time of Moses. Actually, nasa Biblia po yan. Sa Numbers chapter 13, diba? Verse 17 and verse 32 sa Old Testament. Kung saan si Moses ay nagpadala ng 12 scouts. Kasi during the time of Moses, meron pong 12 tribes o merong 12 tribo. And each tribes, yung kada tribo na yon ay meron po silang leader. Yung mga leader po, sila po yung mismong pinadala ni Moses sa Kanaan. Okay? So, kung matatandaan ninyo, kagabi may pinag-usapan tayo na casing at reconnaissance. So, ganun yung ginawa nila. Parang casing at reconnaissance. Kung saan, inutusan ni Moses itong 12 scouts na mag-survey, okay, or mag-spy dun sa land, dun sa Kanaan. Anong i-spy nila? Yung lupa mismo, yung mga tao dun, yung location nung kanilang mga cities or nature of their cities. Okay, so they were tasked by Moses in scouting the land to assess the geography. Geography o yung tinatawag natin na yung terrain ng lugar. Okay. Strength of people, of course, and agricultural potential. Actually, hindi naman siya for military purposes, pero yung ginawa niya kasi isang activities yun na ginagamit din sa intelligence, which is casing or reconnaissance. 'Di ba? Actually 40 days po 'yan 40 days po na nag-scout yung 12 'yon. Okay? 40 days po silang nag-spy doon sa land of Canaan. Okay? So that is approximately 250 miles. 'Di ba? Napakalawak po na lupain. 250 miles. Okay, so that is the earliest recorded intelligence. So yan ay during the time of Moses. Okay, next one we have Sun Tzu. So si Sun Tzu, allow me to read first. Sa China, is the person who contributed to the intelligence. So he took practical approach to intelligence gathering which resorts to prophecy and dreams. So sabi ni Sun Tzu, know the enemy and know thyself and you will win 100 battles. Kung gusto daw natin na manalo sa giyera o sa digmaan, kailangan alamin natin yung sarili nating kakayahan at kahinaan.
Okay? Kumbaga, aalamin muna natin kung saan tayo malakas, saan tayo mahina. At the same time, alamin din natin kung saan mahina at malakas yung kalaban natin. Tsaka natin pagkumparahin. Okay? Kapag ganun ang ginawa natin, malaki ang possibility na manalo tayo dun sa digmaan. Pero kung halimbawa, ang ginawa lang natin is alam natin yung kalakasan natin, alam natin yung kahinaan natin, pero hindi naman natin inalam kung anong kalakasan or kahinaan ng kalaban natin. Ako, malaki ang possibility na matalo ka sa digmaan yun. So yun yung ibig sabihin ni Sancho. Actually si Sancho, siya po yung nagsulat nung Art of War. Okay, yung Art of War kasi isa po yung libro na kung saan meron siyang 13 chapters or 13 chapters. So ito paki-take note niyo yung mga title nung 13 chapters na makikita po sa Art of War ni Sancho. So number 1, laying plans o yung paglalatag ng plano. Laying plans. So first chapter, laying plans that emphasize for knowledge, preparation, and calculation to determine the likelihood of victory or defeat. Okay, napakadaling intindihin. Doon pa lang sa laying plans or paglalatag po ng plano, mapagpe-prepara na natin or makakalculate na natin kung mananalo or matatalo ba tayo dun sa digmaan na papasukin natin. So that is number 1. Second one, waging war. Okay, waging war. So waging war focuses on minimizing the cost and duration of conflict through efficiency. Okay, kapag sa isang digmaan kasi, kapag masyado nang matagal yung digmaan, doon pa lang talo na kayo eh. Hindi pa man din nakikita yung resulta ng digmaan by means of resources, 'di ba? Sa dami ng ginagastos, sa dami ng resources na nauubos, natatalo po yung bansa eh. 'Di ba? Hindi, kumbaga ito parang bigay ko ng example yung Vietcong, yung Vietnam War. Alam niyo yung Vietnam War? Vietnam versus US, 'di ba? Amerika. Nanalo yung US noon. Nanalo yung US, pero sobrang dami ng resources na ginamit ng US para lang manalo sa gera na yun. Kaya nga hindi nila masabi kung panalo ba yun o hindi eh. Kasi nga doon pa lang sa resources, yung dami ng ginastos, 'di ba? Dami ng efforts na ginawa, hindi siya worth it. Kumbaga hindi siya worth it. 'Di ba? Parang para kang sumugal na ang laki ng tinaya mo, pero konti lang pala yung tinubo mo. 'Di ba? Kumbaga, yes, nanalo ka ng pera, pero natalo ka sa oras. Parang ganun. Okay, so according to Sancho, sa chapter 2, yung waging war, naka-focus naman to dun sa minimizing o yung sa pagtitipid dun sa gagastusin sa digmaan by means of papaikliin lang yung araw ng digmaan. Hindi pwedeng matagal na matapos yung digmaan kasi pag tumatagal ang digmaan, mas dumarami po yung gastos, which is totoo naman, di ba? Kaya nga dapat naka-focus ang isang grupo dun sa efficiency, di ba? Dun sa kalakasan. Kumbaga umpisa pa lang itodo mo na. 'Di ba? Parang sa pag-e-exam din, 'di ba? Pag mag-e-exam kayo, kapag umaasa kayo dun sa retake, alam niyo yung retake? 'Di ba? Pag nag-retake, alam mo, board exam. First take mo bumagsak ka. So ano mangyari? Magre-retake ka. Pagka retake mo, gagastos ka na naman. Medyo minalas ka, gumastos ka na naman. Okay, nakailang retake ka bago ka pumasa. So marami kang naubos na oras, marami kang naubos na effort, marami kang naubos na pera. Of course, 'di ba? Napakamahal ng review center. Pero kung umpisa pa lang, first take pa lang, 'di ba? Tinodo mo na. Kumbaga sineryoso mo na yung pagre-review mo sa unang subok mo pa lang. Marami ka bang maubos na pera? Marami ka bang maubos na oras? Marami ka bang maaaksayang effort?
hindi na. 'Di ba? Kasi umpisa pa lang, pinakita mo ng efficiency mo. Okay? So, yun yung chapter 2, Waging War. Chapter 3, Attack by Stratagem. Okay? So, attack by stratagem advises outmaneuvering and outwitting the enemy rather than relying on brute force. Okay? So, ipasok natin dito yung sinasabi nila na, na work smart, not hard. Diba? Kumbaga, sa isang giyera kasi, mas maganda na meron kang strategy. Okay? Kumbaga, wag kang umasa dun sa yung lagi kang padalos-dalos, sugod ka ng sugod, 'di ba? Pinipwersa mo palagi. Kailangan meron pong diskarte, 'di ba? Parang parang panliligaw din. 'Di ba? Sa panliligaw, meron yung hindi naman pinipwersa, pero ang ginagawa kasi parang nakakasakal, 'di ba? Lagi nandiyan buntot ng buntot, kung ano nung binibigay na regalo, 'di ba? Yung brute force, napakaraming effort. Pero kung halimbawa pinag-isipan mo muna yung panliligaw mo, gumawa ka muna ng strategy, 'di ba? Kumbaga, ginamitan mo ng mga matatalinghagang salita. May mga ganun yung mga nakukuha lang sa hindi ko sinasabi na cheap. May mga cheap na babae. Ang sinasabi ko, merong mga lalaking mabulaklak ang dila. Kumbaga, magaling mambola. 'Di ba? Konti lang yung effort, pero pagdating sa pagsasalita, ang galing nilang mangumbinse. 'Di ba? Ang galing nilang mambola. Mga ganun ba? Yun yung tinatawag natin na work smart, 'di ba? Not hard. Okay, kumbaga dinadaan po dapat sa strategy. Kapag meron pong digmaan, dinadaan sa strategy. Ganun din sa pag magre-review, 'di ba? Pag magre-review for exam, kailangan po dinadaan po sa strategy. Hindi po pwede na 24 hours kayong nagre-review. Wala pong papasok sa utak ninyo pag ganun. Kailangan meron po diyang yung plano. Okay? O turuan ko kayo ng plano. Halimbawa, you are taking or you are preparing for board exam. Ngayon, sa board exam kasi, syempre lahat ng areas under the course of criminology papasok doon. Ilan bang area sa criminology? 6. 'Di ba? Ngayon ang gawin mo, hindi pwede kung ano yung maisipan mo, yun na yung babasahin mo, yun na yung i-review mo. Kumbaga i-segregate mo siya. Halimbawa, for this month, sa buwan na to, ang i-review ko lang is puro CDI. 'Di ba? CDI 1, CDI 2 hanggang CDI 9. Okay, sa buwan na to. Sa buwan na to. O next month naman, sunod natin puro Leia. O Leia 1 hanggang Leia hanggang dulo. Okay, sunod natin criminology. Okay, sunod natin forensic. Ganong mga banat, 'di ba? Ang hindi ko maintindihan, may mga review center na kalat. Alam niyo 'yun? Kumbaga, ngayong araw CDI 1, bukas Leia 4 ang pinag-aaralan. Naku. 'Di ba parang ang gulo niya. Okay, ang gulo sa utak. Kasi ang sinusundan nila sa review center, yung availability ng instructor. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit na hindi kayo mag-review center, so long as nandyan pa lang kayo sa college days ninyo, nag-aaral pa lang kayo sa college, pero siniseryoso nyo na yung pag-aaral nyo. Kumbaga, hindi kayo lumalagpas sa topic na hindi nyo naiintindihan. Diba? Parang sinabi ko na to sa inyo before, hindi naman kailangan na magsunog ng kilay na kumbaga wala na kayong time for socialization, diba? Wala na kayong time para makipagbarkada. No. I'm telling you na kapag merong topic at hindi naintindihan, kailangan yung pag-aralan. Okay, huwag kayong pipikit hanggat hindi nyo naiintindihan yan, di ba? Magtanong kayo sa teacher. O kung halimbawa, medyo nalalabuan pa rin kayo, hindi na ituro ng lubusan, o kaya hindi nyo na-gets yung explanation ng teacher nyo, di kayo mismo mag-search kayo sa Google, sa YouTube. Napakarami po ng paraan para maintindihan po ang isang bagay. Okay? So that is number 3, attack by stratagem. Number 4, tactical dispositions. Ulitin ko, number 4, tactical dispositions. Okay?
So that is the details. Details the importance of both defense and offensive strategies to create winning position. O ito naman parang chess. Okay, parang chess 'yan. Kumbaga, kapag nasa tamang posisyon ka, may advantage ka. 'Di ba? Kumbaga kahit na nasubukan niyo na bang yung mga marunong mag-chess diyan, kumpleto yung piyesa ng kalaban mo. Pero ang gamit mo horse, queen, tsaka king lang. Pero malaki pa rin ang tsansa na manalo ka basta tama yung posisyon mo. 'Di ba? Ganun din sa war or sa digmaan. Tactical dispositions. Okay? Number 5, energy. So energy discuss the strategic use of force, knowing when to exert and when to conserve power. Okay, sa isang giyera kasi or sa digmaan, yes, tama. Sinabi ko naman kanina na dapat efficient. Dapat efficient. Pero ang problema, habang ginagawa mo yung efficiency mo, kung yung kalaban mo gumagawa din ng efficiency niya at nagsasabayan kayo, ang nangyayari niyan parang nag-uubos kayo ng resources ninyo. Okay. Ang gagawin natin dyan, number 5, energy. Tingnan natin kung kailan natin ibubuhos yung efficiency natin at kailan natin babawasan. Kumbaga, papasok dito yung tinatawag natin na timing. Okay, tatimingan natin. Diba? Bibiglain natin. Diba? Parang tug of war. Diba? Kapag naghihilaan, alam niyo yung tug of war, yung hilaan ng tali. Diba? Yung grupo sa kabila, tas grupo sa kabila. Kapag naghihilaan sila ng tali, parehas na tinutodo nila yung paghihila nila. Gumagalaw ba yung tali? Yes, gumagalaw, di ba? Pero konting-konti lang yung paggalaw. Kasi parehas nilang tinutodo. Di ba? Pero kung halimbawa ang ginawa natin, tayo, yung kalaban. Tayo, tapos may kalaban tayo. Ang una natin ginawa, hindi tayo naghila. Di ba? Humiga lang muna tayo. Steady lang muna tayo. Nag-conserve muna tayo ng power natin. Tapos nung nakita natin na pagod na sila, tsaka natin binanatan ng hila ng ila. 'Di ba? So yun yung sinasabi natin sa number 5. Dapat alam mo kung kailan ka mag-uubos ng energy mo or ng power mo at kailan ka magre-reserve ng energy or power mo. Okay, number 6. Weak points and strong points. Okay, number 6 na tayo weak points and strong points. It highlights the need to exploit on enemies' weaknesses while leveraging your own strength. Okay? Sa isang digmaan kasi, hindi mo kailangang maawa sa kalaban mo. Okay? Kumbaga pag nakita mo yung kalaban mo, nakita mo yung kahinaan niya, then exploit it. Pag sinabing exploit, pagsamantalahan mo na. 'Di ba? Giyera yan digmaan yan Kapag pinagbigyan mo yan, baka matalo ka pa. Nakuha po ba? Yun po ang ibig sabihin diyan. Okay? Weak points and strong points. Kumbaga, kapag pinagsasamantalaan natin yung kahinaan ng kalaban natin, dun tayo lumalakas. Okay? Dun tayo lumalakas. Next. Number 7, maneuvering. So, maneuvering addresses how to move your forces effectively and integrate them to outmaneuver the opponents. So, sa maneuvering naman, bilang isang tactician, okay, kumbaga ikaw yung leader ng grupo ninyo, you have the responsibility to make your forces move effectively. 'Di ba? Kaya mapapansin niyo kapag merong digmaan, 'di ba may iba't iba silang formation? 'Di ba? Merong defensive formation, merong offensive formation, 'di ba? Meron din yung sugod lang ng sugod, 'di ba? Meron din naman yung mag-aabang muna. 'Di ba? Kung mahilig kayo sa mga historical movies, 'di ba? Kagaya ng 300, ng mga Spartacus, kagaya ng Troy, 'di ba? Yung mga magagandang historical or ancient wars doon. So diyan gumagawa sila diyan ng mga formations. Okay, napaka-importante po ng formation pagdating po sa sa digmaan or sa giyera. Okay, next. Number 8, variation in tactics.
So, that is stresses the flexibility to adapt tactics based on changing circumstances. Ito naman, bago sumugod sa isang giyera, kailangan meron na pong tinatawag na planning. Okay? Kumbaga, kapag meron pong nangyaring sitwasyon na hindi inaasahan, alam ka agad ng mga tao mo o ng grupo mo kung ano yung dapat gawin. Okay? Kasi kapag wala pong plano, halimbawa, nabigla kayo pagdating nyo dun. Pagdating nyo sa war zone, ang intel ninyo nasa 5,000 lang sila. Pero so happen, meron palang karagdagan, 10,000 pala sila. So wala na. Kung wala kang plano dun, jari ka na. 'Di ba? Mauubos kayo dun. Kasi tao pa lang, sa number pa lang ng tao, tapos na kayo. Pero kung halimbawa meron kang naka-pre-planning na tinatawag, na halimbawa, kung sakaling sumablay na 5,000 lang yung tansya yung kalaban ninyo, meron din kayong backup na mas marami na naman dun. 'Di ba? Parang ganun. So that is what we call variation in tactics. Number 9, the army on the march. So, covers the strategic consideration for mobilizing and positioning troops. Okay, that is the army the army on the march. Okay, number 10, terrain. So, terrain explains the need to understand and use the landscape to your advantage. Yes, napaka-importante po niyan, yung aalamin nyo yung terrain o yung daan doon sa gaganapan po ng digmaan. Kasi, for example, kapag yung landscape ay merong mataas na parte at mababang parte, saan ka po posisyon? Sa mababa o sa mataas? Kapag sa mababa ka pumosisyon, wala na, yari kayo doon. Pag pinana kayo doon, wala na kayong laban doon. Para lang kayong sasalo ng ulan. 'Di ba? So yun yung ibig sabihin. Kailangan pag-aaralan niyo yung terrain para nang sa ganun, maging advantage niyo yun. Okay, pag pinag-aralan kasi yung terrain, malalaman niyo yung entrance zone, 'di ba? O yung entrance point, malalaman niyo rin yung exit point. Kung halimbawa medyo alanganin kayo, meron kayong meron na kayong pwedeng takbuhan. Ang ganyan. Okay? Next. The 9 situations. Okay? The 9 situations, it is the different types of terrain and the specific strategies suited for each. Okay? Sa the 9 situations naman, 9 situations, meron pong iba't ibang mga strategy which is applicable depende sa kung ano yung terrain. Halimbawa, kung yung terrain ninyo ay bulubundukin, may strategy na dapat para doon. Halimbawa, yung terrain ninyo ay puro punong kahoy, puro puno, okay? May strategy din para doon. Kung halimbawa, yung war zone ninyo ay sa ilog, tabi ng dagat, or sa disyerto, may mga iba't ibang strategy na applicable po para doon. So, that is what we call the 9 situations. Number 12, the attack by fire. Okay, so ito naman, by the word, it means, ito po yung paggamit po ng apoy bilang isang weapon sa isang digmaan. Pero, pag-aaralan din kung kailan mo gagamitin at kung kailan siya effective. And last one, the use of the spies o yung paggamit ng mga espiha. So that explains the critical role of intelligence and espionage in achieving the victory. So ulitin ko, sa libro ni Sancho na The Art of War, meron pong 13 chapters. Una, laying plans. Pangalawa, waging war. Pangatlo, attack by stratagem. Pang-apat, tactical dispositions. Pang-lima, energy. Pang-anim, weak points and strong. Pang-pito, maneuvering. Pang-walo, variation in tactics. Pang-siyam, the army on the march. Pang-sampu, terrain. Pang-11, the 9 situations. Pang-12, the attack by fire. And
the last one, 13, is the use of spice. Okay, Sun Tzu is a Chinese philosopher who authored the book Art of War. Every battle is won before is it fought. Okay, kumbaga sabi niya, hindi pa man din nag-uumpisa yung giyera, alam mo na panalo ka na eh. Bakit? Kasi pinag-aralan mo. Yun nga, dapat alam mo yung kalakasan mo, kahinaan mo, at alam mo din yung kalakasan at kahinaan ng kalaban mo. Parang sa ano din, sa pagbo-board exam. Pag mag-e-exam kayo sa board, hindi ko na ilalayo. Diba? Kasi yun din naman ang pupunta ninyo. Yan kasi yung talagang target natin. Kaya nga tayo nag-aaral, diba? Bakit? Kailangan mo bang mag-aral para makapasok sa PNP? Maaari, oo. Pero, mas kailangan mong mag-aral dahil gusto mong pumasa sa board exam. Diba? Kasi nga, hindi ka naman makakapasok ng PNP kung wala kang eligibility. Kaya, yun na lang din yung gagawin nating example. Halimbawa, alam mo yung kalakasan mo, alam mo yung kahinaan mo. Kumbaga, ito yung ni-review mo eh. 'Di ba? Kumbaga, ni-review mo yung mga topic. Meron kasi tayong tinatawag sa sa board exam na ibinababa ng Commission on Higher Education na TOS or Table of Specification. So sa Table of Specification kasi diyan po diyan po nilalagay yung mga coverage po ng mga possible na pwedeng itanong sa board exam. Okay, kasi hindi naman pwede na lahat ng topic sa curriculum ng criminology itatanong nila. 'Di ba? Kahit abutin kayo ng isang buwan diyan, hindi matatapos 'yun. Ang dami nun. 'Di ba? 3 araw lang ang exam for your information. 6 na area, 3 araw na exam. Okay, at yung 3 araw na exam na 'yon, meron lang certain na topic na kailangan pag-aralan. Yun yung po yung tinatawag natin na TOS or Table of Specification. Ngayon, yung Table of Specification, alam mo na kung ano yung mga yun. 'Di ba? Ibig sabihin, alam mo na yung kahinaan at kalakasan ng kalaban mo. Alam mo na yung kahinaan at kalakasan ng board exam. Kasi binigay na nga ng CHED yung Table of Specification eh. Ang problema, paano mo palalakasin yung sarili mo para matalo yung kalakasan nung kalaban mo? 'Di ba? Mag-aral maigi, 'di ba? Wag puro bagulbol, wag puro bulakbol. 'Di ba? Hindi po yung meron lang pina-required sa inyo ng notes. Ang dami niyo ng reklamo. Diyos ko, gagamitin niyo naman 'yun eh. Pero sige, syempre, that's your decision naman. Kung ayaw nyo, di okay lang. 'Di ba? Pero walang sisihan, ha? Walang sisihan. Ako lang naman kami lang naman alam namin kasi na makakatulong sa inyo. Pero kung i-disregard niyo, then so be it. Actually, lahat kayo ay nasa tamang pag-iisip. 'Di ba? Kumbaga, hindi na kayo minor de edad. Lahat kayo ay 18 years old and above na. So hindi niyo na kailangan na kontrolin at diktahan. 'Di ba? May sarili na kayong mga desisyon sa mga buhay ninyo. Okay? So next. So eto sa finals ninyo, ipapaintindi ko sa inyo kung ano yung ibig kong sabihin. Okay, next we have Delilah. Lala si Delilah, 'di ba? Parang kanta 'yun. Why Delilah. Laging pinapatugtog ng lolo ko 'yan eh. Pero yung pala kasama siya sa sa intelligence. Kasama si Delilah sa intelligence. 'Di ba? Actually si Delilah is a Bible character din siya. Tama? May mababasa mo rin siya sa Bible. She is a biblical personality who was able to gain information by using her beauty and charm, 'di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, itong mga last or previous topics natin sa criminal investigation, the most dangerous type of informant is woman informant. Si Delilah, she is a woman informant. Woman po siya. Okay? Woman informant po siya.
Pero, nung time kasi ni Delilah, woman informant siya, pero may bayad. Okay, parang ang gulo, no? Kasi ngayon, yung informant, walang bayad, di ba? Thank you lang, okay na. Pero nung time ni Delilah, ang ano sa kanya, ang classification sa kanya is a woman informant. Kasi nga, tumanggap siya ng bayad. Kanino? Sa mga Palestine or Philistines. Okay? Kasi si Samson, isa po yung Israelite po yan na kung saan hindi po siya natatalo. Hindi siya natatalo sa mga digmaan. Kasi tagal na magkalaban yan, yung Palestine tsaka Israel. Diba? Hanggang ngayon nga, nag-aaway pa rin, diba? Yung Palestino, diba, sa Gaza, tsaka Israel. Hindi ko alam kung tapos na, diba? Pero matagal na talaga nag-aaway yung mga bansa na yan. Simula pa nung time ni Delilah, diba na, mantakin mo, mula pa nung Bible, diba? Wala pa nga yung Bible nag-aaway na yung mga yan. Hanggang ngayon, nag-aaway pa rin. Sabi dyan, no? So, ang nangyari, she was responsible for the fall of Samson, a known Israelite leader who terrorized the Philistine. So, si Samson, meron niyang tatlong babae sa buhay niya. Yung una, pinakasalan niya, pero hindi niya mahal. Yung pangalawa, okay, carry lang. Pero yung pangatlo, si Delilah, talagang minahal niya. Okay, na-inlove talaga siya. Accordingly, na-inlove siya. So, ang ginagawa kasi ni Delilah, lagi niyang tinatanong si Samson, ano bang sekreto ng lakas mo? Okay? Nung mga unang tanong, actually sabi diyan, merong tatlong attempts. Okay, or merong tatlong beses na sinubukan ni Delilah na tanungin si Samson kung ano yung pinanggagalingan nung nung lakas niya. Pero nung medyo nakulitan na tong si Samson, tsaka syempre mahal niya naman yung tao. Sinabi niya rin nung huli, 'di ba? He finally admitted that his strength came from his uncut hair. Yung buhok niya, kasi mahaba yung buhok nito ni Samson Hanggat hindi napuputol yung buhok niya, malakas siya. Nung sinabi niya yun na. Tinawag na ni Delilah yung mga Palestino. Okay, tapos hinuli si Samson, 'di ba? Tinali. Tapos tinusok yung mata para mabulag at saka pinutol yung buhok niya. Okay? So, magkano ba yung ibinayad kay Delilah ng mga Palestino? Okay, 1,100 shekels of silver. Okay, pilak din ang binayad sa kanya, 1,100 na shekels of silver. So that is the story of Samson and Delilah. So ang moral lesson dyan, syempre kailangan alamin natin kung kanino tayo magtitiwala, diba? At syempre kailangan i-recognize natin yung tinatawag na manipulation. Kasama yan sa intelligence, yung manipulation. And of course, resist temptation. Kaya huwag tayong magpapaloko sa ganda at saka sa charm ng isang babae. Kasi nakakapanloko yan. Okay, so that is about Samson and Delilah. Next one is Karl Schulmeister. So, si Karl Schulmeister, renowned as Napoleon's eye. Okay, si Napoleon the First Napoleon the First. He was credited for establishing counterintelligence conducted against spies. So, he is a master of deceit who used blackmail to obtain vital information pertaining to the personality and identify of the enemies of Napoleon during the 18th century. Actually, the full name of Karl Schulmeister is Karl Ludwig Schulmeister. Okay? So si Karl Schulmeister kasi, he is a Australian double agent. Itong si Napoleon kasi, French po yan. Okay? Pero si Karl Schulmeister,
Austrian po siya. Pero nirecruit siya ni Napoleon bilang isang agent. So si Karl Schulmeister ngayon ay isang double agent. Sir, ano ba yung tinatawag natin na double agent? When we say double agent, that is an agent who pretends to act as a spy for one country or organization while in fact acting behalf of an enemy. Kumbaga, parang Pilipinas, kinuha natin na spy yung isang tao laban sa China. But it so happen na yung tao na kinuha nating spy, kinuha din pala na spy ng China laban sa atin. Yun yung tinatawag natin na double agent. Okay, so ganun si Karl Schulmeister, naging double agent siya. Okay? Ng kalaban niyang bansa. Okay, lipat lang ako. Okay. So, ganun yung nangyari. Diba? Naging double agent siya. Mantakin mo, si Karl Schulmeister ay isang Austrian. Austrian siya, diba? Pero naging tao siya ng isang French. Okay? So, that is the story of Karl Schulmeister. Okay, next. Next, we have Napoleon Bonaparte. So, Napoleon Bonaparte is, sabi niya, one spy in the right place is worth 20,000 men in the field. So, he organized 2 bureaus of interest, Bureau of Intelligence, which consolidate all incoming information regarding, pag sinabing consolidate, iniipon, okay, iniipon lahat ng mga pumapasok na impormasyon regarding enemy for presentation to the emperor and to obtain information as desired. So yan po yung tinatawag natin na Bureau of Intelligence. Yung isa naman, Topographic Bureau. Topographic Bureau which maintains a large map which covers the latest information regarding both enemy and friendly forces. He maintained military intelligence and secret police service all over Europe. His main arm was spy against spy concept. Okay. Si Napoleon Bonaparte, he is considered as military genius, which involved a remarkable capacity for collecting, processing, and acting on information, and his use of espionage and reconnaissance. Yan. So, dyan kasi magaling si Napoleon Bonaparte. Magaling siya sa espionage. Yes. Magaling siya sa espionage. Magaling siyang gumamit po ng matao. He employed what we call human, or yung tinatawag natin na human intelligence. So, human intelligence is consists of variety of agents from high-level agents up to the low level. So, kapag mga high-level na agents, yun yung sinesend niya o yun yung pinapadala niya to infiltrate. Sir, anong ibig sabihin ng infiltrate? Actually, dalawa yan. Meron tayong tinatawag na infiltrate at saka penetrate. Okay? When we say infiltrate, that is moving undetected into enemy territory. Dalawang bagay. Sabi dyan, infiltrate daw yung tawag kapag pumasok ka sa hawla, diba? Or sa organisasyon ng kalaban mo nang hindi nila napapansin. Maaring alam nilang kalaban ka pero pumasok ka doon nang hindi nila alam. Or maaring hindi nila alam na kalaban ka pero nakapasok ka ng maayos. Diba? Kumbaga hindi ka nila na-verify na kalaban ka. Kaya tinanggap ka nila doon sa organization nila. It so happened that you are a spy. Diba?
Yun yung tinatawag natin na infiltration. Yung tawag naman doon sa penetrate, force break. Okay, kumbaga harap-harapan po yan. Talagang pinipwersang pumasok doon sa organization. Through what? Through a line of defense at a weak point. Okay, kung saan mahina yung depensa, doon pinapasok. Pwersahang pinapasok. Okay? So, doon po yung tinatawag natin na penetrate. Balikan natin ha. So, si Napoleon Bonaparte, gumamit siya ng HUMINT o Human Intelligence. So, kapag high level yung espiha or agent niya, yun po yung inuutusan niya na mag-infiltrate doon sa kalabang bansa. Okay? O yung kalabang organization niya. And then, yung mga individuals who would pose as yung mga mahihina naman o yung mga low-level agents niya, ang ginagawa naman o pinapagawa niya sa mga yun is nagpapanggap na pulubi or beggar. Okay? Papanggap sila na pulubi na doon sa jurisdiction or sa teritoryo ng kalaban nila para makakalap ng impormasyon. At yung mga impormasyon na yun, yun yung ibabato nila sa Bureau of Intelligence. Okay? So sabi ko nga kanina, si Napoleon Bonaparte ay eksperto sa paggamit ng espionage at yung isa reconnaissance, 'di ba? Nabanggit ko na sa inyo last night kung ano yung reconnaissance. Yan po yung sa survey yung lugar kung saan magkakaroon ng digmaan or magkakaroon ng military operation. Ang ginawa kasi ni Napoleon Bonaparte, gumamit siya ng hot air balloon. Okay? Or yung tawag dun sa kanila sa French is L entreprenant. L entreprenant. Okay? L entreprenant, yan po ay isang hot air balloon. 'Di ba? Syempre kapag may hot air balloon, 'di ba, mapupunta sa taas. Tapos sa taas, yun na, makikita na niya yung lokasyon ng mga kalaban. 'Di ba? Kumbaga makikita na niya yung kabuuan ng terrain o yung geographic o yung lugar kung saan magkakaroon ng military operation. Okay? So, doon po eksperto si Napoleon Bonaparte. Si Napoleon Bonaparte din is gumamit din siya nung tinatawag na speculators. Okay? Speculators, isa po yung collecting agency or information collecting agency that is potentially also engaging in disinformation. Pag sinabing disinformation, nagpapakalat kayo ng mga maling balita. 'Di ba? Para nang sa ganun yung mga espiha na malapit doon sa teritoryo ninyo, mali din yung masagap nila na balita. 'Di ba? Kumbaga fake news. 'Di ba? Sa nowadays ang tawag ay fake news. Okay, so that is about Napoleon Bonaparte. Okay. Next one, we have Frederick the Great. So, si Frederick the Great, tandaan ninyo, he is the father of organized military espionage. Si Frederick the Great kasi, gumamit siya ng apat. Okay? Gumamit siya ng apat na klase ng spy. By the way, Frederick the Great is from Prussia. Okay, iba yung Russia. Dati kasi meron pong bansa na tinatawag na Prussia. Okay? Yung Prussia po nowadays, yan po yung bansa na binubuo ng Germany, Poland, at saka portions or parte ng Russia at Lithuania. So, parang parang apat na bansa na pinagsama-sama. Okay? That is Prussia. Yun po yung bansa ni Frederick the Great during his time. And during his time, kaya siya tinawag na father of organized military espionage dahil po sa paggamit niya ng apat na klase ng spies. So that is include common spies, double spies, at saka spies of consequence. So common spies, that is recruited among yung mga yung mga ordinaryong tao, yung mga mahihirap, poor folk. Okay, tapos okay lang sila kahit bayaran ng konting halaga. Common spy ang tawag doon. Ang double spy naman, ito po yung mga low informers and unreliable renegade of value chiefly in spreading false info
to the enemy. So si double spy, ang trabaho naman nila ay magpakalat ng maling impormasyon doon sa kalabang bansa. Parang double agent, 'di ba? Kumbaga ispihan natin tapos ispiha din nila. Ngayon inuutusan natin yung ispihan na 'yon na magbigay ng peke or maling impormasyon doon sa kalaban. And last one is spy of consequence. Pero pa bang isa? Parang 4 to eh. 4, 'di ba? 4 classes: common spy, double spy, spy of consequence, and persons who are forced to undertake espionage against his will. Okay. Yung pangatlo, yung spy of consequence, invariably requiring substantial bribe or bait. Ito naman, invariably, na kung saan tumatanggap siya ng suhol. Okay, kaya spies of consequence. Yung last one naman, person who are forced to undertake espionage against his will. Ito na, baka ginagamitan po ito ng blackmail. Diba? Kumbaga, ito yung mga klase ng mga informants na parang napipilitan lang. At syempre, ang isang tao, mapipilitan lang yan either dahil tinatakot or sinisindak. Okay? Kung hindi siya mabayaran, tinatakot yan. Ganun lang naman yan. Okay? Next one, we have Julius Caesar. So si Julius Caesar, during his time, the staff of Legion includes 10 speculators who serve as an information collecting agency. So gumamit din si Julius Caesar ng tinatawag natin na speculator. By the way, si Julius Caesar ay isang Roman. Okay, Roman general po yan. Diba? Isa po siyang Roman general. Isa po siyang miyembro nung tinatawag natin na First Triumvirate. First Triumvirate. 3 po sila. Bali yung Rome kasi nun, nahahati po yan sa tatlong tao. 3 makakapangyarihang tao. Okay, so nandyan po si Julius Caesar, una. Pangalawa si Gracius Pompeius Magnus. At saka yung pangatlo si Marcus Crassus. Okay, or si Marcus Licinius Crassus. Kung familiar kayo sa palabas noon na Spartacus. Okay, kasi ang mahilig ako sa mga ganung pelikula, Spartacus. Try to watch. Maganda yung yung sangalaws ng mga 'to. Nakakainis dito sa mga 'to, yung maingay na nga yung motor, papangit pa nila ni Mal. Hindi ako bully pero napapansin ko lang. Yung maingay na nga yung motor. Hindi ko lang kung para saan yun. Bakit pinapaingay nila yung motor nila? Sakit na nga sa tenga eh. Hindi nyo ba alam na unhealthy yun? Kapag lumalagpas na sa certain decibels, yung lakas ng tunog na nare-receive ng tenga natin, nakakasira po ng bite yan. Diba mga kaibigan? Kaya medyo umiwas-iwas kayo kapag masyado pong maingay. Delikado po yun. Bakit sir, maingay ka naman? Kailangan yun para matrain kayo. 'Di ba? Kasi pagdating sa OJT ninyo or sa training center ninyo, hindi pwedeng pag sinigawan kayo doon, may panghihinaan na kayo ng loob. Dapat pagpasok nyo doon, ito na yung ginagawa namin sa school dati. Wala to. 'Di ba? Kasi sanay na kayo. Okay, so balik tayo. Si Julius Caesar, miyembro siya ng First Triumvirate. Okay? First Triumvirate. Sa First Triumvirate, 3 kasi yung makakapangyarihan na tao dyan. Julius Caesar, Gracius Pompeius Magnus, and si Marcus Licinius Crassus. Okay? Yun nga, kung naalala nyo yung palabas ni Spartacus, that is during the time of Marcus Caesar. Pero hindi po si Marcus Caesar ang nakatalo sa kanya. Ang nakatalo kay Spartacus is si Marcus Licinius Crassus. Okay, siya po yung nakatalo sa kanya. Siya po yung nakapatay. Okay? Ngayon, ang contribution ni Julius Caesar sa intelligence is yun nga, yung paggamit po ng speculators. Diba? Gumamit siya ng mga intelligence personnel. Okay, definitely mga miyembro ng military organization na kung saan sila po yung naghahanap po ng mga information or nagko-kolekta po ng mga informasyon. That is Julius Caesar.
Okay, by the way, si Julius Caesar is tinraidor siya. Okay, namatay siya dahil siya ay pinapatay ng mga senate ng Roman. Kasi nga, ang nangyayari nung time ni Julius Caesar, natalo niya si Pompey. 'Di ba tatlo sila, si Marcus Crassus, Julius Caesar, at si Pompey. Ngayon, si Pompey napatay po ni Julius Caesar 'yan. Kaya nangyari, naging dalawa. Kumbaga lumawak yung kapangyarihan ni Julius Caesar. Nung lumawak yung kapangyarihan ni Julius Caesar, nag-start na siya na palawakin yung lugar o yung nasasakupan ng Rome, ng Romans. Okay? So from Roman Republic, kasi Roman Republic dati yan eh. Nung nanalo si Julius Caesar, ang ginawa niya is ginawa niyang Roman Empire. Kumbaga, nanakop na siya ng mga kalapit na bansa. Naging Roman Empire. Ngayon, sa takot po ng kasalukuyang hari during that time, pinapatay niya si Julius Caesar. Okay? Kumbaga nagkatraiduran, pinapatay po siya. Kasi nasa isip po ng hari during that time na baka palitan siya ni Julius Caesar. Okay? So that is the story of Julius Caesar. Next one, we have Walsingham of England. So Walsingham of England, he is a spy master who created sophisticated network of agents, informants, and double agents across Europe to gather intelligence on threats to the English crown. Kasi nga si Walsingham, siya po ay tao ni Elizabeth I or Queen Elizabeth I. That during the time of Queen Elizabeth I, napakarami pong mga assassination plot laban sa kanya. Na kung saan pinagpaplanuhan nila na agawin yung posisyon ni Queen Elizabeth. So, responsible po si Walsingham dun sa prevention or pag-stop ng assassination plots kay Queen Elizabeth I. So that is Walsingham of England. Next one is Hannibal of Rome. Actually, Hannibal of Rome, pero hindi po siya taga Rome. Si Hannibal po, siya po ay isang general. Okay, isa po siyang general ng Carthage or Carthage. Isa po siyang Carthaginian general. Okay, yung Carthage ngayon, that is the capital city of the country Tunisia. Okay, yung Tunisia, isa po yung bansa sa North Africa. Okay, isa po yung bansa sa North Africa. Ngayon, ang ginagawa kasi ni Hannibal, kahit general na to, di ba? General na siya, pero siya mismo yung nagpapanggap na or nagdi-disguise na napulubi sa Rome. Kaya Hannibal of Rome ang tawag sa kanya. Nagdi-discuss siya na pulubi sa Rome para makakalap ng informasyon. Okay, unfortunately, hindi rin lang nanalo si Hannibal sa Roman Empire during that time. Okay, so that is the story of Hannibal of Rome. Okay, next one we have Major General Donovan. He is the father of American intelligence. So, he is the organizer of OSS. So, OSS, a builder of Central Intelligence System during World War II and remaining it into CIA now. Okay, yung CIA kasi, yung Central Intelligence Agency, hindi po CIA ang unang pangalan yan. Ito po yun. Ang unang pangalan po ng CIA, nag-start po siya noong 1941. That is COI or the Office of Coordinator of Information. Then noong 1942, naging OSS siya or the Office of Strategic Service. Okay, medyo tandaan niyo rin yung mga yung mga meaning niya na baka lumabas sa exam niyo 'yan. Ang SSU naman, that is Strategic Services Unit.
CIG naman, Central Intelligence Group, and starting 1947, yun na yung ginagamit until now, okay? CIA, which is the Central Intelligence Agency. Okay, next one we have Alexander the Great. Okay, siguro naririnig nyo na itong mga pangalan nito dati pa. Si Alexander the Great, he is the king of Macedonia. Yung Macedonia, wala na yun ngayon eh. Diba? Hindi, meron pa pala, pero North Macedonia na lang ang meron ngayon. Pero yung Macedonia na pinamumunuan ni Alexander the Great noon, ngayon, yun na po yung bumubuo sa North Macedonia, sa Greece, sa Bulgaria, Albania, Serbia, and Kosovo. Kumbaga yung Macedonia noon na pinamumunuan ni Alexander the Great ay binubuo ng 6 na bansa ngayon. Okay, so magaling si Alexander the Great, diba? Actually, si Alexander the Great, never siyang natalo sa giyera. Ganun siya kagaling. Okay? Never siyang natalo sa giyera. He even nominated as the greatest king of all time. Pero wala pong ganun eh. 'Di ba? Wala pong greatest king of all time. Pero isa siya sa maaring greatest king of all time. So kahilera niya si una si Alexander the Great, si Genghis Khan, si Cyrus the Great at saka si Augustus. Sila po yung mga kumbaga kapag sinabing greatest king of all time, sila po yung mga lumalabas na pangalan. Pero wala pong greatest king of all time na tao. Dahil isa lang ang hari, 'di ba? Alam niyo naman 'yan. Panginoon lang, 'di ba? Siya lang ang nag-iisang hari. He was never defeated for over 15 years, 'di ba? 15 taon na nakikipaggiyera tong si Alexander the Great, pero never siyang natalo. Okay, what is the contribution of Alexander the Great in military intelligence? First, letter sorting. Okay, kumbaga, ang ginawa ni Alexander the Great, ito bawal to ngayon eh. Pero dati, lahat po ng sulat, nung time ni Alexander the Great, ang ginawa niya, lahat ng sulat, galing sa hanay niya, sa organisasyon niya, binabasa niya lahat. Kumbaga, syempre, yung mga sundalo nun, wala namang cellphone noon, 'di ba? Wala namang internet noon. Nakikipag-usap sila sa mga mahal nila sa buhay or nakikipag-usap sila sa mga mahal nila sa buhay sa pamamagitan po ng pagsusulat. Okay? Pagsusulat. Pero ang ginagawa ni Alexander the Great, pinubuksan po niya lahat ng sulat. Okay? To determine kung meron bang mangyayaring kudita, 'di ba? To determine kung meron na bang nagtataksil sa kanya, 'di ba? Para maiwasan yung tinatawag natin ng mga double agent. Ganun po yung ginawa ni Alexander the Great. Okay? So, next. Ito naman kailangan nyo lang i-memorize. Si Akbar, known as the Great Mogul. Okay, yun lang. Okay na yun sa akin. Kapag exam ninyo. Next. Okay, ito ang pinakamatindi sa lahat. Pinakamalawak na imperyo sa buong kasaysayan ng daigdig. Genghis Khan. Okay, si Genghis Khan, known as the Great Mongol. Okay? Kasi nga taga Mongolia ito eh, kaya Great Mongol. Okay? Yung Mongolia, bansa yan ngayon Mongol. Okay, so ang ginawa niya, he used effective propaganda machine by spreading rumors of Mongol terror. Okay, alam niyo ba yung imperyo niya? Ganito siya kalawak. Lawak, 'di ba? Lahat ng may kulay blue diyan, that is Mongol Empire. So, yung mga bansa na yan, nasakop ni Genghis Khan, ito na po yung mga bansa ng Korea, Afghanistan, Pakistan, Georgia, Armenia, Turkey, Iraq, Iran, Romania, Mongolia, Russia, and Ukraine. 12 bansa ang sinakop ni Genghis Khan during his era. Kaya nga siya po ang may pinakamalawak na imperyo sa kasaysayan po ng daigdig. He was Genghis Khan. Okay? Next one. Okay, ito. Tandaan nyo lang naman si George Washington. He served
as a great master intelligence who mobilized the free of the colonies at the outbreak of American War of Independence. Okay, ito naman si Alfred Riddle. Si Alfred Riddle, isa rin po itong isa rin siyang double agent. Pag double agent ka, you're considered liable for the crime of treason or pagtataksil sa sarili mong bayan. Ang nangyari kasi, si Alfred Riddle, isa po siyang Ukrainian. Ukrainian po siya. Okay? Ukrainian po siya at isa pa siyang opisyal ng sundalo ng Ukraine. Isa po siyang colonel. 'Di ba? Mantakin niyo, colonel na siya. Ukrainian colonel siya. Pero nakuha pa rin siyang spy ng kalabang bansa. Ang kalabang bansa ng Austro-Hungarian noon kasi si Colonel Alfred Riddle, isa siyang Ukrainian, pero siya ay nagtatrabaho sa hanay ng Hungarian, Austro-Hungarian. Okay? Ngayon, yung bansa na yun, kalaban nila is Russia. Okay? Ang nangyari, yung Russia, nakuha nila na double agent si Alfred Riddle. Okay? Ngayon, si Alfred Riddle po, basahin ko muna. Siya po ay isang homosexual. Ibig sabihin, siya ay isang bading, 'di ba? Siya ay pumapatol sa kapwa niya lalaki. Okay, now, yung pagtitriso niya or pagtataksil sa sarili niyang bayan ang naging dahilan sa pagkakapatay ng 500,000 agents and soldier combined in 13 years of his espionage service. Sir, kailan namatay si Alfred Riddle? Anong kailan napatay niya? Nalaman ba ng Austro-Hungarian Authority ng pagtataksil ng kanilang tao? Yes. Nalaman po yan nung na-trace nila na meron pong dumating na isang package na puno ng pera galing sa Russia at naka-address ito kay Alfred Riddle. Ngayon, nung dumating na yung otoridad para huliin si Alfred Riddle, siya na yung humingi ng space sa loob ng kwarto. Ang ginawa niya, binaril niya yung sarili niya. Nag-suicide siya. Pero up until now, hindi po alam ang dahilan kung bakit nagtaksil si Alfred Riddle sa sarili niyang bansa. He is a colonel. Mataas na posisyon po yan. Tama. Pero nagawa pa rin niyang pagtaksila ng sarili niyang bansa. At bakit? Dahil sa pera? Diba? Pwede niya naman makuha yung pera kahit nandun siya, diba? Kahit nasa hanay siya ng Austro-Hungarian, pwede naman siyang makakuha ng pera. Pero bakit? Diba? Hanggang ngayon, hindi nila alam. Next naman is si King Edward the First. So, King Edward the First, he organized a systematic police system called Watch and Ward. Pag sinabing Watch and Ward kasi, that is a continuous monitoring of place. Kumbaga, yan po ay tuloy-tuloy na pagbabantay ng isang lugar para mapanatili ang kaayusan at seguridad nito. Sir, bakit Watch and Ward? Pag watch, that is during night time. Okay, tuwing gabi. Alam mo, ngayong gabi, merong nagbabantay na gwardiya. Ang tawag po dyan ay watch. Pero kapag nagbabantay po tuwing daytime, ang tawag naman dyan ay ward. Kaya watch and ward. Pag watch gabi, pag ward daytime. Next naman, we have Joseph Petrosino. Okay, si Joseph Petrosino, siya po ay isang Italian police sa NYPD or New York Police Department. During the time of Joseph Petrosino kasi laganap yung tinatawag natin na mafia. Okay? Alam niyo ba yung mafia? That is organized criminal group. By the way, may idagdag ko lang. Nag-umpisa po kasi yung organized criminal group na yan, yung sindikato. 'Di ba? Kung papasinin niyo, halos lahat ng bansa may sindikato.
Ang pinaka pinag-umpisahan ng sindikato ay sa Italy. San sa Italy? Sa Sicily. Sicily, Italy. Sicily, Italy. Okay? Sicilian Mafia. Yan po ang pinakaunang sindikato sa kasaysayan ng daigdig. Sicilian Mafia or also known as La Cosa Nostra. Okay. Yung La Cosa Nostra, nag-start po yan. Parang ano din, para din siyang NPA. 'Di ba? Nabuo naman yung New People's Army or yung NPA during the time of Marcos administration. Na kung saan nilalabanan nila yung pagiging diktatorial ni Marcos nung time na yon. Pero nung nawala na si Marcos, naging iba na yung objectives ng NPA. 'Di ba? Nag-iba na yung motives ng NPA, parang naging communist group na sila. Kumbaga gusto na nila ng sarili nilang gobyerno. 'Di ba? Gusto na nilang kontrolin ang gobyerno. Ganun na yung nasa utak nila kasi nga dumami na sila eh. Nagkaroon na sila ng mga armas. Yung Sicilian Mafia, yung kauna-unahang sindikato, ganun din. Ang trabaho talaga nila nun is para ipagtanggol yung seguridad ng mga nasasakupan nila. Kumbaga gumawa sila ng grupo against sa mga French. Yung mga French kasi nun sinasakop nila yung Italy. Ay yung una nilang sinasakop is dito, yung part ng Sicily. Ngayon, nung nag-stop yung tumigil na yung pananakop ng French or ng France, nag-stop na sila. Ang nangyari, yung grupo ng La Cosa Nostra, hindi na sila nabuwag. Nag-continue pa rin sila at meron silang mga armas. Nag-iba yung objectives nila. Imbes na mabuwag yung grupo, tag-isip sila ng bagay na akala nila yung nakakatulong sa iba, pero ang totoo, pinagkakakitaan nila. Question, what is the first crime committed by organized crime? Ano nga ba ang kauna-unahang krimen na ginawa ng mga sindikato? Siyempre, ano bang kauna-unahang sindikato? La Cosa Nostra, 'di ba? Sicilian Mafia. Ano ba yung kauna-unahang krimen na ginawa ng Sicilian Mafia or ng La Cosa Nostra? It is what we call racketeering. Alam niyo ba yung racketeering? Yung tinatawag natin na racketeering is ganito. Halimbawa, grupo kami. Okay, meron kaming grupo. Kakausapin ka namin. Halimbawa, meron kang business. Kakausapin ka namin. Na kung saan, sasabihin namin sa'yo na bigyan mo kami ng pera, puproteksyonan namin tong business mo sa mga magnanakaw. Okay? Ngayon, syempre, kapag hindi ka nagbigay, ang gagawin namin, susunugin namin yung business mo. Ngayon, wala kang choice. Ang gagawin mo dyan, magbibigay ka ng pera bilang protection sa business mo. Okay, yun yung tinatawag natin na racketeering. So, during the time of Joseph Petrosino, yun po yung kalakasan ng Italian Mafia. Hindi lang po La Cosa Nostra yung sindikato nung time nila. Diyan na po lumabas yung isang organized criminal group na tinatawag na Black Hand. Okay, yung Black Hand isa po yung organized criminal group. So yun po yung pilit na in-infiltrate ni Joseph Petrosino para ma-stop po yung yung operation ng Black Hand sa New York. Kasi nga, 'di ba si Joseph Petrosino, pulis siya ng New York Police Department. Ngayon, yung mga mafia noon, galing sa Italy, pumupunta sila ng Amerika. Doon sila gumagawa ng mga illegal activities nila kasi mas malaki yung pera sa sa Amerika. Pag sa Italy kasi, wala na, ubos na yung doon eh. Marami ng mga sindikato doon. Kumbaga nag-aagawan na sila ng mga teritoryo. Kaya ang ginagawa nila, pumunta sila sa Amerika. Ngayon, si Joseph Petrosino, ginamit niya yung pagiging Italian niya. Kumbaga, marunong siya magsalita ng Italian, kaya ang nangyari, madali lang sa kanyang na-infiltrate yung Black Hand
criminal organization. Pero nangyari, namatay rin siya. Okay, napatay siya. Kumbaga na-burn out siguro siya at nahuli, kaya pinatay. Okay, so that is Joseph Petrusino. Next naman, we have Sertorius, or he is a police lieutenant. Police lieutenant ba siya? Hindi, actually si Joseph Petrusino. Si Joseph Petrusino, police lieutenant. Sorry. Pero si Sertorius kasi, he is a general. Isa po siyang commander. Okay? His name was Quintus Sertorius. Yun yung kumpletong pangalan niya. Quintus Sertorius. He was the Roman commander in Spain who possessed a white phone. Alam niyo yung white phone dyan kasi pinapaniwala, dear po yan, usa po yan yung white phone na yan. Isang usa. Ngayon, pinapaniwala kumbaga minamanipulate Kaya nga sabi ko sa inyo, sa intelligence, meron po yung word na manipulation. Minamanipulate ni Sertorius yung mga Spaniards noon na yung tawag dito, yung deer o yung usa ay nasasaniban, okay, or sinasaniban ng goddess or isa pong mensahero ng goddess na si Diana. Kasi nga alam niyo naman yung mga Spaniards, 'di ba? Mahilig sila sa mga sa mga santo-santo, 'di ba? Kaya nga nung pumunta sila dito sa Pilipinas, naisalin din sa atin yung paniniwala nila. Kaya napakarami pong mga santo, 'di ba, na pinaniniwala natin. Kaya nga kada barangay may mga pista. Alam niyo ba yung pista na 'yan? Yan po ay pagdiriwang para po sa santo ng bayan na 'yon. Okay? Kaya pansinin niyo mga bayan ninyo, kung saan man kayo nakatira ngayon, meron pong may mga santo na ipinagdiriwang po 'yan. Okay? So, ganun po yung ginawa ni Sertorius or Quintus Sertorius. Gumamit siya ng white phone or deer at pinaniwala niya yung mga Spaniards na yung deer na yon ay messenger ng goddess na si Diana. Okay? Next. Okay, ito lang naman. Pakitandaan nyo lang kay Sir Arthur Wellesley, he is the greatest military spy master of all time. Yun lang. Okay na yan. And then next naman is, and of course the last one, Wilhelm Stieber. So Wilhelm Stieber naman, he is known as the Prussia's king of sleuthhounds. Okay, ano ba yung sleuthhounds? Yung sleuthhounds kasi, yung sleuth, grupo yan. Okay, parang parang grupo, marami sila, magkakasama. Yung hounds naman, lahi ng aso. Okay, yan yung po yung lahi ng aso na expert sa tracking. Kumbaga, malakas kasi yung pang-amoy niyang aso na yan Yun yung tinatawag natin na hounds. Ngayon, si Wilhelm Stieber, tinawag siyang King of Sleuthhounds kasi magaling siya sa tracking. 'Di ba? Madali niyang ma-trace kung saan nagmumula yung mga bagay-bagay. Kaya ang tawag ko po ay Wilhelm Stieber ay King of Sleuthhounds. O, halimbawa, ang question sa inyo, who is Wilhelm Stieber? Okay, sulat mo lang dyan. He is known as Prussia's. Okay, Prussia's King of Sleuthhounds. Huwag niyong kakalimutan kung anong bansa. Prussia. Kasi kapag kinalimutan nyo yan, mali na kagad yan. Okay? So, that's it, guys. Okay, so this is the second video lecture para sa finals ninyo. At asahan yung napakarami pang mga susunod. Kaya I advise mga kapatid, mga kaibigan, huwag po kayong magpapatambak ng re-review ninyo. Halimbawa, kagabi, gumawa ka ng video lecture, dapat kaninang umaga, ng maghapon, binasa nyo, pinanood nyo na. Diba? What is 1 hour? Sa loob ng 24 hours, 1 oras lang yung hihingin sa inyo ng video lecture na yun. Diba? Pinagtsatsagaan ko kayong turuan kahit walang bayad. Hindi ako binabayadan sa mga oras na to. Kahit kahapon, daldal ako ng daldal dito. Actually, duty guard nga ako ngayon Pero kailangan nating magsakripisyo. Sana kayo din. Diba? Hindi naman para sa akin yan. Para sa inyo din naman. So, ito naman, yung video lecture niya yan,
Kung hindi nyo man mapanood ngayong gabi, bukas, panoorin nyo maghapon. May maghapon naman kayo. 'Di ba? Magbabakasyon na kayo, todo nyo na. Nandiyan na 'di ba? Kaysa naman madisgrasya pa kayo. May bagsak nyo, 'di ba? Papalala ko lang 100 mental block na ako. 100 definitions yung yung exam niyo. Baka hindi kayo tumagos kaya mag-aaral kayo maigi. By the way, maganda rin yun minsan para para mahasa yung utak ninyo. Huwag mo masyadong relax na. So that's it. Magandang gabi po sa inyo lahat.